Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong umamin na po si Atty. Libayan na siya po si Vlogger Alright na tinabanggit ni Vince World. Dito makikita natin kung paano banatan ngayon ni Atty. Libayan yung itong si Vince World at yung ibang mga vlogger na natutuwa daw sa pagsampa ng kaso ni Rapi Tulfo. So, bago po natin simulan yan, baka pwede magpadambing. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, pakilike na rin yung video. Konting lambing lang naman po. So, tuloy na po natin to. Yung mga kabads natin kung ano yung mga balita nila at kung bakit hindi nila linalabas ito sa mainstream media. Kasi pag ilalabas nila sa mainstream media, sino ang katawa-tawa kaya? Yun ang tanong ko sa lahat. Ito kay Rafi Tulfo, no? Kay Senator. Ilabas mo kaya sa mainstream media yan? Dito pala, may mapapansin na kayo rito kay Atty. Libayan. Ako kung napansin nyo. Ako napansin ko rito, sa facial expression pa lang niya, makikita nyo, meron siyang galit kay Senator Rapi Tulfo. Merong hate sa kanyang puso. Ang nakikita ko ritong dahilan, kasi siya po yung nagkaso kay kay Senator Rapi Tulfo para ipa-disqualify siya bilang senador. Unfortunately lang sa kanya, hindi nanalo. Tatalo po siya. Kaya siguro yung bitterness niya sobra-sobra kay Rapi Tulfo, kaya halos araw-araw, content niya si Rapi Tulfo. Isa siguro sa mga dahilan yon. Ngayon, isa sa mga nireklamo niya rito, bakit daw hindi inilabas o hindi pinalabas sa mainstream media yung pagpapile ng kaso ni Rapi Tulfo. Doon, hindi natin po masasagot yung bakit hindi lumabas sa mainstream media. Siguro, minarapat na lang din ni Rapi Tulfo na wag nang ilabas kasi baka daw sumikat pa siguro si Atty. Libayan o si Vlogger Alright. Kaya hindi nila ginustong ilabas sa mainstream media. Siyempre nga naman, another na exposure yun. Okay na lang daw na sumikat ka sa social media. Siguro yun ang purpose ni Rapi Tulfo. At tignan natin kung sinong katawa-tawa. Sinong magsasaya? Doon pa lang, huli na kayo. Kasi iba yung purpose nyo. At sasabihin mismo nung script ng mga vloggers nyo. Tignan nyo dito. Yan, mga kabads natin, no? Pinakita, ang dami nila. A battery of lawyers. Maraming abogado. Wow! Scary! Ito gusto kay Atty. Libayan. Hindi siya natatakot. Confident siya. So dito, parang inireklamo na naman niya dito bakit daw napakaraming kasama ni Rapi Tulfo. Siyempre, ang nagkaso sa kanya rito, hindi lang naman si Rapi Tulfo Multiple cyber libel po yung kinaso. So, pati yung mga staff ni Rapi Tulfo nag-file din ng case. At the same time, di ba sinabi na na-upload naman natin sa video ko, pati yung dalawang abogado nag-file din. So, kaya marami sila. Ngayon dito, makikita mo, confident dito si Atty. Libayan o si Vlogger Alright na kaya niya. Diba? Kaya niya yung kahit maraming abogado si Rapi Tulfo, hindi siya natatakot. Yan yung nagustuhan ko dito kay Atty. Libayan. Wow, scary. Well, that's their purpose. At makikita nyo dito kay Vince World, no? Tsaka dun sa mga isang vloggers nila na pare-pareho yung binigay na script sa kanila. At makikita nyo kung ano yung gusto nilang mangyari dito. They're not seeking justice. Tignan nyo. Pasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay Isipin mo, kunwari, newscaster, no? Bias naman. Dito, inireklamo naman dito ni Atty. Libayan, itong si Vince World, bias daw sa pag-report. Well, it's normal. Normal po. Depende kasi yan kung kaninong side siya pumapanig.
kung kay Rapi Tulfo siya nakapanig, talaga magiging bias siya. Siya yung magre-report, nasa side siya ni Rapi Tulfo, siyempre, magiging bias talaga siya doon. Ngayon, kung yung magre-report nito is vlogger ni Atty. Libayan o ni Vlogger Alright, natural, magbabias sa kanya. Di ba? Wala namang magre-report ng halimbawa, nasa side ni Rapi Tulfo pero babias dito kay Atty. Libayan. Medyo malabo po yun. Natural, di ba? Kahit naman 10 nyo dalin yan, kung sino yung nag-report, doon siya nagbabias. Mainstream media nga, di ba? Bias nga eh. Dito pa kaya sa social media? Title pa lang, grabe lagot. Para magtanda, tignan mo, sabi niya daw dito, sabi daw ni Senator Tulfo, para magtanda yung vlogger na yan at hindi gayain pa ng iba. Saang banda? Hindi gayahin yung magsabi ng totoo? O hindi gayahin na batikusin yung mali? Nakita nyo ba? Yung generic shit na ginagawa nila. So, yun daw. Kayo na po magsabi kung bumabatikos lang ba tong si Atty. Libayan or si Vlogger Alright. Nagsasabi lang ba siya ng tama? Kaya niya binabatikos si Rapi Tulfo? Kayo na po mag-decide, hindi na po ako. Kasi baka sabihin bias po. Siyempre, sa side po ni Rapi Tulfo, sa mga vloggers niya, sa mga followers niya, hindi na siya nagkikriticize. Sinisiraan niya na po. Ngayon, sa side naman ni Atty. Libayan, yung mga vloggers niya, dinidepend nila is kinikriticize lang nila dahil public figure daw tong si Rapi Tulfo. Pagkikriticize lang nila yung ginagawa nila. Ngayon, ano ba yung naging issue rito? Siyempre, sa side ni Rapi Tulfo, sinabihan kasi na dinetret daw niya kasi itong si Atty. Libayan. Well, in fact, sinasabi naman ni Atty. Libayan, hindi naman daw niya dinetret. Sinabi niya death wish daw. So, doon nag-ugat yung pagsasampa ng kaso ni Rapi Tulfo. They don't even have the guts to tell the people why Senator Tulfo filed a case for cyber libel. Hindi nila sasabihin. Yung kay Enchong D, kinasuhan siya ng cyber libel. Ano ang dahilan kung bakit siya kinasuhan? Linabas, di ba? Dahil sinabi niya na yung kasal public funds. Ito, kinumpara niya yung naging kaso doon kay Enchong D. Kung yung maalala, kung hindi nyo man alam, kasi nag-post si Enchong D sa isang kongresista na ikinasal, sinabi niya na parang ginamit daw yung pera ng taong bayan, yung public funds, doon sa kasal. So, doon, nag-file ng kaso yung kongresista ng cyber libel dahil mapanira na yon dahil hindi naman daw totoo. Ngayon, korte na po yung magsasabi kung tama ba yung i-file ng kongresista labang kay Enchong D. Ngayon, ang nireklamo rito ni Atty. Libayan, bakit daw hindi idinitali? Kasi doon dinitali bakit sinampahan ng kasong cyber libel Dahil sa sinabi ng ginamit daw yung pera sa pangkasal yung public funds. Dito, walang binanggit sa video ni Binsworth kung bakit kinasuhan ng cyber libel si Vlogger Alright o si Atty. Libayan at yung mga vloggers, basta sinabi sinampahan daw ng cyber libel. So doon, parang depende na yun discretion nila yan kung ilalabas ba nila yung detalye o eto kay Binsworth kung di naman sinabi sa kanila kung ano yung ikinaso, ano yung sasabihin nilang detalye or baka in-advise sila wag nang sabihin yung detalye ng kaso. Siyempre susunod lang sila bilang respeto kay Rapi Tulfo. Simple. Cyber libel, yun ang dahilan. Ito, wala. Basta kasuhan lang. Me. Gusto nyo ng ganyan? We will give you that. At sisiguraduhin namin sa inyo na yung mga ipa-file namin may cause of action. Yan ang maganda.
mag-file din kayo ng kaso para at least, di ba, fair and square. Hindi yung babalaktakan kayo sa social media. She said, he said, ganyan. Ako sa depensa nyo, depensa ng kabila. Tandaan po ninyo, ang magdi-decide pa rin po at the end of this case is yung judge po, yung korte pa rin naman. Kung sino yung nagsasabi ng totoo o sino yung nagsampa ng kaso na kung meron talagang merit. Wala pong sino sa atin dito ang pwede magsabing tama si Rapi Tulfo, mali si Rapi Tulfo, ang tama si Atty. Libayan. Korte po. Kaya kailangan dumaan sa due process. Ang tama is mag-file ka ng kaso kung pakiramdam mo, tingin mo nalabag na yung karapatan o sinisiraan ka na, karapatan mo yun. At sisiguraduhin namin sa inyo na kapag nag-file kami, gusto namin sana i-feature ng media yun. Dahil hindi kami nakakahiya kapag feature ng media yun. So dito parang hindi natin alam ano ba yung intention dito ni Atty. Libayan o ni Vlogger Alright. Bakit kailangan na ilabas sa mainstream media? Kung ayaw naman kunin ng mainstream media to, wala na tayong magagawa doon. Siguro dahil hindi naman siguro malaking issue or pang social media lang yung issue na to. Hindi natin alam. Di ba? Pero ang nakikita ko rito, kaya ayaw rin ilabas ito ng mainstream media o ayaw ipalabas ni Rapi Tulfo is baka kasi sumikat pa itong si Atty. Libayan, hindi lang sa social media, baka pati sa mainstream media, sumikat pa ito. Kaya yun siguro yung sa mga reason bakit hindi ito lumalabas sa mainstream media. Tungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City. Ganyan din yung sinabi nila. Yung mga ibang vloggers, ganyan din. Binasa. Tignan nyo. Si Senator Rapi Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng Mga staff at saka mga abogado. Lahat pa. Sige lang. Let's go. multiple cyber libel case sa isang Cyber libel. O yan, sino ba yan? O ako yan. Ba't mo pa tatakpan yung mukha ko? Ayan po umamin po si Atty. Libayan, siya yung nasa picture na yon na tinutukoy ni Vince World na si Vlogger Alright. Sa kanya na po nanggaling yan. So, siya po yung kinakasuhan ni Rapi Tulfo. Si Vlogger Alright na tinatawag ni Vince World. Si Atty. Libayan. Napaka-obvious naman. Mahina talaga mag-isip to mga to, no? Tatakpan nyo, obvious naman. Pati yung death wish. Hindi ka... So, yun. Nanggaling na rin sa bibig niya. Pati daw sa death wish. So, hindi pinapangalanan nila Vince World. Binilur yung picture. Bakit? Unang-unang rason, nag-iingat. Hindi dahil natatakot. Nag-iingat lang po para hindi po masampahan ng kaso. Di ba? Kahit naman sino, ayaw masampahan ng kaso dahil malaking abala po yan. Pero, siyempre, prerogative pa rin naman ng gumagawa ng content kung i-blur o hindi. Basta ang importante is maging responsable po tayo at the same time may respeto po bago po mag-post ng kung ano-ano dahil isipin natin kung ito'y makakasira ng pagkatao ng isang individual. Yung magbabanggit ng pangalan, obvious naman. Tapos ang palusot nyo, ay hindi siya yan, hindi siya yan. Tignan nyo. isang vlogger. Alright? At sa mga tropa nito na mga small vlogger. Di ba? Sa mga tropa nito na small vlogger. Ayan na, uulitin ito ni Atty. Libayan na aaminin niya na siya yung tinatawag ditong Vlogger Alright. At tropa nito na mga small vlogger. At sa isang vlogger. Alright? At sa mga tropa nito na mga small vlogger. Alright? At saka mga tropa nito na small vlogger.
Bakit dito lang sa mga small town nyo pinapalabas? Hindi nyo ipalabas sa mainstream media. Ha? Bakit? Tingnan nyo, tinatanong nga naman niya, bakit daw hindi daw nilalabas sa mainstream media, bakit daw sa mga small time na channel lang daw. Eh, hindi nga natin masasagot yan dahil depende po yan kung ano yung, kung ano yung dahilan nila. Hindi natin pwede silang pilitin kung bakit ayaw nilang ilabas sa mainstream media, gusto lang nila sa social media. Siguro, sabi ko nga sa inyo, baka kay Rapi Tulfo, kaya ayaw niya ilabas sa mainstream media, eh baka kasi lalo ka pa daw sumikat. Yun yung siguro isa sa mga rason. Di ba? So, hindi natin alam. Eh, hula ko lang naman yun. Walang press con. Nakakahiya. Kasi iba yung purpose nyo. Makikita naman dito kung ano yung purpose nyo. May clue na, alright daw. Bakit kailangan mo pa ng clue? Nandun na nga yung picture ko. Ito, sa Channel 5 nga, wala. Di ba, joke? Oh, ayan. Hindi labas naman pala sa Channel 5 yung balita na yan. So, wala naman nag-pick up. So, ano pa kaya nireklamo rito ni Atty. Libayan o ni Vlogger Alright? Eh, lumabas naman pala sa mainstream media. Malas lang, hindi pinick up ng mainstream media. Siguro dahil walang kwenta siguro yung pag-usapan tong issue na to. Siguro baka ganun ang nasa isip nila na hindi to kakagatin ng maraming tao dahil issue tong pang social media. Yan siguro ang dahilan. Proud na proud kayo? Kayong mga vloggers, sila nga, hindi sila proud. At bukod pa dito, may dalawa pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating Alright sa iba't ibang parte. Okay. Yan din ang sinabi ng kasama mong vlogger. May dalawang abogado daw na magpa-file. Sabi ko nga, bring it on. Ayoko lang kasing mauna lalo na pag sa mga abogado. Pero if you will go to that extent para protektahan yung poon nyo, I will fight tooth and nail. Wala problema. Ito magiging magandang laban dyan. Pero, kung napanood nyo yung debate ni Fiscal EJ tsaka to ni Atty. Libayan, eh, kayo na humusga kung anong kalalabasan ng pagpapail ng kaso na to. Ngayon, dalawa lang po pwede mangyari dyan. Kapag ang pinanigan ng korte si Rapi Tulfo, sigurado iyak itong sila Atty. Libayan at ang kanyang mga vloggers. Pero kapag ang nanaig si Atty. Libayan, tapos si Senator Rapi Tulfo, dahil sigurado aaraw-arawin siya nito ni Atty. Libayan o ni Vlogger Alright. Dahil syempre, biruin mo, sabi nga dito, sabi niya, sandamakmak daw yung abogado na kapaligid kay Rapi Tulfo, tinalo niya. So, ang pressure dito, maybe na kay Senator Rapi Tulfo dahil lumalabas dito, 1:10. 1 versus 10, parang ganun. So, kailangan dito galingan to ni Atty. Libayan para makapuntusan niya ng sobra-sobra dito si Rapi Tulfo.